Isang malaking awesome. And thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa asawa ko na nanonood ngayon dito sa ating channel. And big shoutout sa mga nandito agad. Yan, yung mga una-una sa ating chat. Okay, big shoutout sa inyo. Kalila kay Reynold, kay Lolo Boy, kay Papa Shay TV, kay Ramil, OFW Vlogs, kay Innocentes JR, at kay Zenmind. Big shoutout sa inyo. And big shoutouts of course kay Papa Jesus. Yan, nag-iisa. Number 1. Puso natin. Alright, so guys, kumusta? Kamusta ang mga trades nyo lately? Kung nakinig kayo doon sa ating last shot call na sinabi ko dito sa ating live, we will be actually 1, 2, 3, tatlong lives na yung videos natin na nagsasabi ko. And dito sa huling live natin dito na nasa na ba yan? Crypto Boom Proof. Eto, Crypto Boom Proof, pati itong isang saan na ba yan? Eto. So, we're saying na 15K, no? Na maharang tayo sa 15K, then doon tayo magkakaalamanan if we can get a strong confirmation on 16 to 17K. Okay? So, nga pala, para sa mga bago na nandito, ang dami ko nakikita mga bago. Big shoutout sa inyo. And ako nga pala si Oso Bear, na I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins, my losses, and siyempre, itong mga chismis natin dito sa cryptocurrency since 2021 ng August, or actually nung June pa. And binibigay ko sa inyo lahat yung mga nangyayari sa akin. Okay, so nakikita nyo naman yung progression ng ating live from the oldest video. Ang haba ko pa mag-caption, ang haba pa ng mga title natin. Nakaka-boring yung title. Okay, so ngayon, okay, nakapokus na lang ako sa kung ano yung pinaka-main topic natin. So every day we try our best to do live. Pero since may Meraki tayo, gumagawa ako ng updates, documents, and everything there, no? Hindi ako masyadong nagagahol. Di katulad dati, natatakot ako pag di nag-live kasi mawawala kayo. Alam ko this time that it is guided by the divine power, no? So hindi na ako basta parang magla-live para lang may masabi, tapos magkakamali ako, diba? So big shoutouts kay Cryptolongest. Parang kilala ko to. Si basta G yung pangalan niya dati. Parang naalala ko to eh. Okay. So big shoutouts kay G-Man. Big shoutouts kay, ayan, sa mga tiga OFW, kay Ramil. Big shoutouts sa inyo. Okay. So guys, alam ko there has been a lot of questions circulating, no, na may mga hidden liquidity daw tayo, okay, na nasa mga iba't ibang exchanges or probably in the stable coins. Guys, hindi na bago to, okay? Why am I saying this na hindi na to bago? Gumawa na ako ng document patungkol dito, guys, and ang haba-haba na ng document ko na nagdi-discuss patungkol sa topic na ito. Okay? So ano ba yung mga topic na to? Ano ba itong mga ways na ito? Ano ba itong mga things na sinasabi ko na to? Hindi ko siya i-discuss fully, no? Kasi hindi naman sa madamot ako, no? It's just that I prioritize exclusivity to people who are willing to bet on, no? So yung mga stablecoin topics natin, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. We have 6 topics already. Whether narrative prediction or world shift prediction, iba't ibang prediction. I've been telling you guys about this, no? Why? It's because this is the way for them to hide their money. Ay, hindi, wala kami interest sa crypto, etc. Blah, blah, blah. Pero ang totoo, they are very, very much interested to cryptocurrency for the kasi ang nangyayari, iniisip ng mga retail na ito na yung chance nila makawala sa sistema, and hindi hahayaan yun ng mga elitista, hindi yun hahayaan ng mga ano. So, we always think na kala natin ito na yun, okay, it's just another room of within the other rooms na nakikita natin. So, I would say na maging masaya na lang kayo na nasa mas malaking room na kayo. But what I'm saying is we're getting close to the real
freedom, no? So, not to be esoterical masyado or sobrang sinasabi ng iba yung word na religious, no? What I'm saying is, I want you guys to slowly find God, no? So kung hindi nyo pa kilala si God, mas maganda ma-expose nyo yung sarili nyo to discover Him, no? Study Him as if He's just another scientist sa mga libro nyo. So but this time, you grab the Bible. So this time, you grab the Bible. Just like as if you're just studying another person's life. Okay? So this is not like supposedly be an attack, no? We had this stigma kasi sa Philippines, no? Now when we talk about Jesus, parang religious, paka-religious naman. Ano to, misa, etc. You know, that's so very parang align siya ng parang ad hominems. Yan yung masasabi ko. Na parang kahilera niya yung mga ganon. So ngayon guys, sinasabi ko lang sa inyo na we've been talking about this. It's not like something that is very new. Okay, so magtatanong kayo, sir, so paano nyo nalalaman yan? Ang galing nyo naman. After 1 year, 2 years, lumalabas na yung katotohanan. Ito na yung nangyayari. Because this is guided by the Bible. Okay, sabihin na naman, Bible na naman. Ano ba yan? Boring. So, pero gumagana sa akin eh. Diba? Wala namang mangyayaring masama kung itatry nyo. Try nyo lang. Kasi marireveal sa mata nyo eh. Marireveal sa own language ng utak nyo. Okay, hindi ko ma-explain sa inyo kung paano ko nakikita to. Yan, big shoutouts kay kay GB. Ayan. Hindi ko kaya mag-live hijack ngayon. Pasensya na. Naka-ready yung topic ko. I cannot. Okay. Gusto ko man, pero I cannot. Gusto ko mag-live hijack. Ayan, big shoutouts sa mga nagbabalik din dito. Ayan, kay Alvin Alfaro, big shoutouts kay Big Fella. Kung sinusunod ko si Tito sa... Ano to? Si Tito Sasal, wala akong profit na. Buti na lang, kinronta ko si Tito. Lagi na lang. Sira ulo talaga to. Naghahanap ng gulo dito. Sige, ox lang. Yan, big shoutout sa kay GB. Yan, type nyo GB. Tadtarin nyo yung chat natin, GB. Para Yan. Wait lang Uy, sarap naman nun. Sarap naman nung sinend ng asawa ko. Oy, hindi to kabastusan. Ibig sabihin ko yung pagkain niya. Pakita ko sa inyo. Di ba sa nangiinggit, no? Pero parang gano'n na nga. Bigay ko sa inyo. Guys, tingnan nyo to. Grabe, sarap. Okay, bago tayo magsimula, maghilot-hilot muna tayo, di ba? Pag nag-aaral, di ba? Konting, laro-laro muna sa cellphone, di ba? Ganun naman yan eh. So, ngayon, bibigay ko sa inyo. Ito, bibigay ko sa inyo. Oh, solid to, guys. Ay, ba't wala? Ba't wala yung picture? Ayun. Ba't dinilit? Dinilit ba? Ayan Oh, please. Okay. Ito. Makita niyo yung pangalan ko. Ito na. Tignan nyo. Solid. Sarap. Ito. Mas masarap, guys. Oh, wow. Yayamanin. Panis tayo, guys. Ramen lang yan. Tapos sa atin, lang to? Lugaw lang. Lugaw lang to, guys. Yan. Okay, so maraming nanonood dito, guys. Okay? Palabok. Sira ulo. Dito palabok. Ramen to, boss. Ako na palabok pa nga. Mukha nga naman palabok, pare. Mukha nga naman palabok, guys. Hey, type palabok kung gusto niyo ng palabok. Type palabok, guys. Type palabok. Ayan, so big shoutout sa mga nandito agad. Okay, maraming salamat. So let's go ahead and start. Okay, of course, no? So sa mga hindi pa nakakapag-like, mag-like, share, subscribe na kayo. Nakikita ko may 30 viewers agad tayo. We've been consistent 30 and up, no? So I'm expecting that this should be going to be our new normal. Okay, pero I will honor God on this one. This is not me. And ako'y tulay lang. Okay, one day hindi na kayo dito kasi marunong na kayo humanap ng sarili niyong chismis. Okay, yun yung pinaka-target ko. Okay, kumbaga pampaubos oras or may extra oras na lang kaya kayo dumadalaw dito. Yun, so parang gano'n. Kaya katulad ni GB yan sa Big Sharas.
Safe pa ba dyan sa US, Lods? Dami na yatang patangayan ngayon. Actually parang sobrang clouded lang yung yung news. Yun na masasabi ko. Let's talk about this later. So sa end ng video, ha. So pag-usapan muna natin to, guys, okay? So hindi ko iniiwasan yung topic. So pag-uusapan natin yan, huwag kayong mag-alala. Okay? Pero ito muna. Maaga ako ngayon. Nice. Wait lang, guys, ha. Naglolo ko na yung stream ko. Parang nawala ba? Ay, hindi. Nawala. Okay, so ngayon, guys, ang gusto ko pag-usapan talaga is itong sa natin, sa FedWatch natin. Ito pa din. Oo, ito pa din. Walang magbabago. Ito pa rin gusto ko pag-usapan ngayon. Okay, we'll be talking about the Fed rate cuts, then also the secret funding. Okay, I really think that there's going to be secret funding in cryptocurrency, slowly but surely, but also it might be also a shock to everyone na bubulwak yung buong markets natin. Then also we'll be talking about this, and also we'll be talking about this. Okay, so ngayon, so sa nakikita natin yung market cap natin, parang iniisip natin, no, parang wala na siyang igagalaw. Parang ano ba to? Hanggang dito na lang ba talaga to? Parang ganun eh. Yan yung iniisip ko din actually. Parang anong pwedeng mag-push ng market? Kumbaga dito nare-reveal yung mga sagot na katulad nito. Na marami kasi nagsasabi na hindi, Sir Oso, parang wala nang rason, etc. Parang this is going to be the last already. Parang wala na tayong iba pang dahilan kung bakit we would actually be able to see Bitcoin on a new highs, no? So marami nagsasabi sa akin na parang same thing with the other alts, okay? Yung mga totoong alts na lang na magpapump is going to be like very important alts. Parang ganon. So sa akin, parang this is very dangerous thought, kumbaga. Okay? Bakit? Because we have this like very limited idea of a certain thing. Kumbaga lagi kong iniisip sa sarili ko na hindi ko alam, so that I need to seek more answers. Kumbaga, I need to seek more understanding instead of seeking where am I going to make money. Okay? So maraming time zones ang US. Ang time zone ko nasa LA. Okay, Los Angeles. Yan, big shoutouts. Okay. Yan, big shoutouts. Gusto ko yan. Bubulwak. Oy, yung bibig mo. Ano mo yan? Kontrolin mo yan. Bawal bastos dito. Kung bastos man yan. Okay, 12 hours advance tayo sa LA IRC. Okay, so ganito. We have 5 days, okay? We have 5 days. This is very important. I wanna stress on this one. You know me, pag ako nagsistress in one thing, this is something that is beyond my gossip, beyond something that I can control. Okay? Na hindi ko inaamin na parang mahina ako sa ganito, etc. I don't wanna manifest that. I am very strong at gossip. I'm very strong at certain topics, but I also wanna humble myself in terms of what I want to understand. Okay, and I always seek parang answers or understanding from God na tulungan ako sa punto ng mga ganitong fundamentals. Okay, which is my previous weakness. Okay, because I hate reading. I hate technicalities, no? I hate keep on doing back and forth sa mga index or sa mga annex para lang maintindihan tong mga information na to. So, we have this data, no? Kung titingnan nyo, guys, this is very... There also nung thoughts mo sa... Bakit 9/11 at ako? Ba't tayo napunta sa 9/11? Alam na nangyayari dito sa channel ko. Ang ganito yung mga topic natin. Anyway. Okay, sorry na didistract ako. This is the data. Okay, this is the data. Okay, and disclaimer muna tayo. Okay, disclaimer. Sumasakit yung ulo ko, guys. Okay, wait lang. This content is for educational and informational purposes only. Okay,
It is not a financial advice. Okay? Trading yung mga investing topics, yung mga decision nyo sa mga pera nyo, etc. Whether paper man yan or nagpapanggap lang kayo na maliit yung pera nyo tapos biglang malaki tapos pa nagkanda leche-leche, sisisihin nyo sa mga influencers or content creators. Those are two different things. Okay? It is not their problem. You should not blame yourself as well. Okay? You just look for understanding. Okay? The more understanding that you get, the more wisdom, the more knowledge, you will be able to really find your forte. Okay? So you don't find it from influencers and use them as a loan na maging basehan mo for your next trade or next move or sell or buy. Okay? So always do your own research before making financial decisions. Okay? This is very important. Okay? I want to put stress on that one as well. Okay? So just to give you an intro, okay, yung mga people sa cryptocurrency mainly, okay, mainly this is about XRP. Okay, let's talk about XRP. XRP people are waking up in terms of looking and understanding the fundamentals. While the people are so busy about people shooting other people, pinatay si ganito, etc. I see the brighter side where people are also waking up with what is actually really being covered by this news. Okay, so I'm not saying that the people dying or people being murdered or people being assassinated or being eliminated, etc., whatever you wanna call it, okay, is not important. Hindi yun yung sinasabi ko. What I'm saying is, I'm more on the brighter side, okay, that people are also waking up. Okay, that this is very important that you guys be able to see what I see. Okay, because maybe you are being parang nabubulag na kayo sa media, nabubulag kayo sa gusto nila ipakita. So more people from XRP, maybe it's because malaki yung community na to, kaya mas nakikita ko sila. What I'm saying is, itong mga tao na sa XRP are getting interested into topics such as like this one. Okay, I don't think that that's a coincidence. Okay, why? Because dito hinubog yung mga tao na sinasabing matagal na sa cryptocurrency. They've been holding XRP since 2018, 19, 20. Nagdaan sila ng iba't ibang bull cycle and the worst brutal slow pump that happened to cryptocurrency, which is the 24 to 25 to 26 na mangyayari. Okay? So, but that's a shallow take. Yun pa rin yung parang masasabi ko, that's a very shallow take, which is my own opinion. Yung rate cuts natin aren't just one day event. Okay? They will reshape the whole or the entire macro landscape. Okay? This is not my entirety or sabihin natin forte na masasabi ko na kaya kong himay-himayin sa inyo. Okay? But what I can do is give you yung pinaka-layman's term or sa Tagalog is yung pinaka-mababaw na naiintindihan. Kasi ako din, hindi ko masyado binababad yung sarili ko sa mga malalalim na bagay. Ang nangyayari sa akin is yun din yung nai-explain ko. Is yung pinaka-malalim na way na ma-explain. Tapos, hindi nyo rin maintindihan. Sinayang ko lang yung oras sa pakikinig. And that is one thing why you are here in Osa the Chismoso for now. Okay? And I don't have any I don't have any plans to keep you here. Okay, I want you guys to grow. And part of growing is to find your own forte. So ngayon, ito yung nakikita ko right now, there's over 7.3 million parked in money market funds. Okay, and I will give you a lot of fundamentals on that one. Barely breaking even after the inflation and fees. The question is, will this be part of the breaking point of US dollar, or will this be just another thing that we are about to see when it comes to liquidity inject sa cryptocurrency, where canceled out na yung retail at pwede natin sisihin sila kasi busy sila sa mga news na hindi naman talaga importante na pagdating sa economic growth. Okay? So, itong capital na to won't sit still forever. Okay? Yan yung masasabi ko sa inyo. When yields fall, okay, the hunt for real returns rather.
returns begins. Ano ba yung grammar ko? And that's when yung mga assets natin tulad ng Bitcoin, gold, equities, mag-explode to. Okay? So, big shoutouts kay Jules. Yan, yung mga admin natin kay Kirk Andrela. Big shoutouts sa inyo. Ito sabi niya na GB, into XRP kayo, you should look into development of XRP EVM chains, side chains. So, sinabi ko na to yung sa side chains. Sinabi ko na rin sa kanila to yung EVM. And this has been going on since 2022. Last time na topic din natin to yung sa EVMs, etc. Pero ang gusto kong pag-usapan nila yung sa AVAX, no? So pinush ko to netong last time na pinag-usapan ko to is all about AVAX. Side chains ng AVAX, pati yung ginagawa ng AVAX when it comes to having a lot of way na magkaroon sila ng sarili nilang portal, parang gano'n. Na may sarili silang blockchain within the blockchain, parang ganun. Para decentralized siya, pero also will have privacy, kumbaga, total privacy. Kumbaga, ang makaka-access lang talaga, CIA, sabi natin. Okay, ito, ang makaka-access lang talaga dito is yung may mga holdings na, sabi natin, yung may holdings na, ang wallet na may holdings na 100 CIA tokens, sila lang yung makaka-access na itong blockchain na to. Okay, so doon nila makikita yung mga files. Okay, parang magiging ano siya, magiging ito yung magiging parang access level nila. So parang ganun yung nakikita akong way na gagawin ni AVAX. That's why also AVAX is also making a lot of breakouts sa prices, no? So ngayon, pag-usapan natin yung pinaka overall. Okay, so currently there is 7.3 trillion sitting in money market funds. Tulad nga sinabi ko. And these accounts, okay, yield around 4%. Okay, so makikita natin yan dito. Yan. Yan, so isa to sa mga fundamentals natin. So this might be my reason why I don't think 1% rate cut, okay, parang yun na yun. I really don't think so. Okay, but I don't wanna overextend my prediction. Pero for now, yung total bank online money market deposit account, yan, 4.4. Kasi kung bakit 1%, I really don't think, babagsak sila sa negative. Okay, ang mangyayari sa kanila, negative yung outcome nila dito. Kung 1% rate cut lang. Ewan ko kung naiintindihan to ng mga nasa fundamental side, yung talagang addict sa fundamental. Kung mali ako, i-correct nyo ako. Okay, pero this is how I understand it. Kaya kung bakit tingin ko 1% is very low, or sabihin natin, very impossible to happen na 1% lang, okay, is because of this APY. No, na yung mga banking, nagiging gigi, kumbaga parang may alam sila para maging matapang na ilagay sa 4.4% na ulit yung mga nila. So, isa pa to. Okay, tingnan nyo to. Ito, so makikita niyo si Vanguard, no? Federal Money Market Fund, VMFXX. Nakita natin yung yield niya is 4.2. Okay, dati bagsak to 3 nung hindi talaga interested yung mga tao sa, what's happening with stable coins. Na, ito na. Yeah, historically speaking, MMF, yan goes to peak highs before market crashes. Not calling for a crash here, by the way. Pero in my opinion, waiting lang yung MMF assets to yield to go low. Ito yung tingin ko dyan, opinion ko dito on this one. Good take yon. Ang nakikita ko is it's either they're exiting US dollar, okay, or they're trying to transition US dollar to be fully digitalized. It's either CBDC, hindi ko sinasabing sure ako CBDC, pero kasi ang topic sa sa Senate, hindi na mangyayari yung CBDC, for it is like China, no? Yan yung sinasabi nila. It's like China-like. They don't like to adopt the communist way of like structure sa loob ng democratic country. Parang ganun yung sinasabi nila. So mahabang topic to, ang haba na itong hearing na to at iba't ibang video. But tulad ng sinabi ko, if you look at the timeline, like every year since early 2022,
when the Fed started rate hikes, hiking rates, hiking rates, okay, money market balances natin is nagbaballoon siya. So tama yung sinabi ni GB, kumbaga balances ballooned from 5 trillion to 7.2 trillion, and that's 2.2 to 3.3 trillion of sideline cash that could rotate back into equities, real estate, commodities, and of course, crypto. Kasi risk on to di ba? So, ngayon, tulad na sinabi ko, back in 2023-24, why I really think the DeFi sector is really super into rehypo, no? Yung mga rehypo tokens, pati yung mga, saan ba yun? Pinag-usapan na natin ito yung rehypo. Pinag-uusapan ko ito ni Lido secretly until now, still strong. No one even notices this for some reason. Kumagawa sila ng rehypo tokens. Nauna to before stable coins, guys. And from here, na-predict ko na I think stable coins is going to be something in the future. Not because of CBDC and na-fanatic ako ng CBDC. Even though gumawa ako ng top CBDC tokens, no? Kasama doon ng XDC, XRP, HBAR, Quant, diba? Ito yung mga tinatawag na plumbing tokens. Okay, so re-reveal ko na sa inyo. One of those assets, okay, or sabihin na lang natin, itong mga assets na nabanggit ko na to ay plumbing tokens or coins. Okay? Next time ko na i-explain sa inyo yung plumbing. Okay? Pero this is very important. Okay? Kung mapapansin nyo, walang XRP dito, guys. Di ba kayo nagtataka? Bakit walang XRP sa rehypo? Walang XRP sa rehypo pero sila ang nauna sa stablecoin. Okay? Anong proof ko dyan na ako din ang una nag-talk about dyan sa Pilipinas and no one wants to talk about it for some reason. Here, I wanna explain to you guys how XRP is really into changing the finance. Okay, na ang gusto ng XRP is for us not to worry about money. Okay, by just talking about a simple narrative which is stable coins where you don't have, it's not like magsisimula to na maganda. Ito na lang sasabihin ko sa'yo. Ang hirap i-explain ngayon kasi kulang-kulang pa yung data. Okay, alam naman yan nila GB, alam niya ni nila Toshi na hirap ako mag-explain pag kulang-kulang yung information or data. Ayoko mag-full blast gossip on this one, like fully deep na yung toes ko or yung buong katawan ko, leg ko na lang nakalabas, ulo ko na lang yung nakalabas para yun na lang yung babarilin sa akin. I really don't like that kind of feeling na sobrang kasi it's not driven by faith as well It's more of like speculation na walang soul. Okay, I don't like that. Okay? So ito sabi dito, CBXRP kasi wala siyang underlying yield unlike ST ETH since CBXRP is just wrapped XRP. Yes. So yun yung sinasabi ko. Yan, so can at least be DeFi for yields though on base, for example. So ito yung sinasabi ko na this is very much futuristic. Okay, yun yung masasabi ko. Pero ito nga yung sinasabi ko din na pag sobrang futuristic na isang bagay pero nagwo-work na agad siya ngayon, okay, why don't we try to do it? Kasi BTC started on that one. Then XRP started on that one too. Ethereum also started on that one. Solana started on that one too. XMR is still alive right now because they started that way. No? Meron silang pinaglalaban na sobrang finokusan nilang narrative. This is the part where I tell you, do not diversify. Okay, do not diversify too much. Okay? Put it in one basket and watch that one basket to grow. And that's the time that you diversify. You diversify when you learn how to master one. You get it? Okay, so hindi tayo sasabihin ko na maging Solomon ka agad kulang ka nga sa pera Huwag ka magpanggap na Solomon ka. Magpanggap kang si Job. Okay, gayahin mo si Job. Si Job,
Okay? Nag-focus sa isa. Okay? Farming. Boom. Then, lumabas na yung ibang potential ng farming. Okay? Kahit sabihin natin, favorite siya ng Diyos, most favored, tinatawag nga siya most favored, sinubok siya ni Satan, sinubok yung tong protection na to, na tanggalin tong protection na to nang makita natin kung talagang si Job ay para kay Yahweh. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay, this is most millionaires or yung sinasabi natin mga unicorn millionaires or yung mga sinasabi ko din na yung mga biglaang yumaman sa TikTok shop, etc. Hindi ko kayo tinitira guys, okay? Ang sinasabi ko is iba pa din yung totoong nag-grind para lang yumaman. Okay, hindi ko sinasabing sertihan kayo yumaman, etc. Ang sinasabi ko guys, yung built by wisdom, okay? Ito nga yung sinasabi ko eh. 'Di ba si Kangkong Chips, okay? Why I'm not fascinated to this guy? Okay, he might be richer than me, okay? But he's not different from us retail. Why? He's just like wearing a really good and fancy shirt. Okay? Kumbaga, siya yung retail na may magandang damit lang. Okay? Yun yung masasabi ko dito, guys. Why? Okay, why? Kasi I would say like he lacks the basic fundamentals to really say that meron siyang wealth na sinasabi. Okay, he lacks the wisdom that governs this wealth na tinatawag. Okay, that's why he flex, that's why he always seek validation na kailangan niya pang i-flex yung kotse niya, kailangan niya this and that, etc. I'm not sure if that's his marketing. Okay, but what I'm saying is still, okay, if totoo yung sinasabi na totoong mayaman ka, etc., the real rich people cannot be seen, okay, and cannot be like seen sa nangyayari ngayon. So katulad nito, sabihin natin, but why we cannot see XRP here in Rehypo? Diba? Ngayon sa real world assets, before we really do even know what real world assets or RWA, we did not see Ondo right here. Okay? And when Ondo was starting, dun lang natin pinag-usapan yung Ondo. Okay? So ito yung gem ko for today. Ondo guys. Okay? Watch Ondo to go $2 within this month. Or probably $3. Okay? They are doing some crazy stuff right now and do a lot of bold moves na pwede silang mawalan ng sobrang laking pera. Pero Ondo is like really willing to take this risk. Hindi ko muna sasabihin kung ano yun. Okay? Yan din yung tinuturo sa amin ng mga clients namin in terms of proper portfolio management. Don't get too diversified dahil FOMOD ka. Masyado you want to exposure to your everything. So, yun yung gusto ko i-push sa mga nandito sa Meraki, sa Billionaire. Okay? Ngayon, na yung market natin is trying to get up again. Okay, I'm not gonna say that we are really doing that. Okay, because the liquidity has been playing around here. Okay, let's go with the charting natin ngayon ha. Okay, since we have the basic Fed watch topic already. What are the chances na mag-plummet yung liquidity natin just because of the Fed is coming, like the Fed watch, okay, or the FOMC or the FOMC is coming? Okay, what are the chances that we go there? Okay, what are the chances that we do a heavy retrace to the moving average 50, where 95 could be the bottom? Okay, the first bottom actually. So we found the potential bottom na sinasabi natin, di ba, last time. And I was early to call it to you guys. And may proof ako dyan na kinlose ko na yung short ko. Kung hindi, nasa negative na ako ngayon. And sino yung mga nandito na nakita nyo na kinlose ko na yung short ko live na in a profit kesa wait talaga na hindi, babalik pa yan hanggang sa ngayon, hindi na, di ba? Hindi ako baliw para panindigan yung mga shot calls ko na hindi babalik yan ng 104. Hindi nga kaya eh. Okay? I know how to pivot. Okay? And I'm not here to tell you guys na, nandito ako para magmukhang tama sa inyo. Hindi. Nandito ako to make money.
Okay? Andito ako to fulfill my destiny. Then the result will be making money along with it. Okay? I don't even focus on making money already. My focus is to really make sure that I don't lose money anymore. Okay, that I don't lose that profit, that it is already profiting, tapos lumalaki na siya. Okay, we learn from our mistakes. Okay, we saw our money from $100 na mga airdrops na naging $800 to 1,000. Sabi ko sa inyo, niyabang ko na sa inyo, which is that was my previous self. Nagagawin ko tong 10K. Okay, pero yung yabang natin hindi puro hangin. Binigay ko sa inyo yung step by step how to build a portfolio. Okay, via live. I even teach you how to be able to understand the fundamentals, the basic fundamentals. You don't have to really go deep dive sa technical analysis, fundamental, sentimental analysis. Just go with the basics and you'll be able to navigate the market. All you have to do is a dedication, consistency. You have to have grit. Whatever the market is trying to do right now, whether Powell is like taking a dump in the market, or sabihin natin Donald Trump did not commit to his promise, or sabihin na lang natin Gary Gensler is going to exit the market during that time, no? Doesn't matter. Okay, what really matters is you know the basics. Okay, nevertheless, kung sino yung nakaupo, sinong Ponce Pilato yung nakaupo na yan, okay, the script is already written in the matrix. Okay, yeah, it just needs to be fulfilled. If you don't fulfill it, they will eliminate you. That's it. If you have greater influence, you have a lot of attraction, or you're getting so much attention, you need to play the rules. You need to play the matrix. Kung hindi, okay, you will be eliminated. Because this is controlled by things that are not seen. Okay, we're battling against not by the flesh, but by the things that are unseen. Okay, principalities, diba? Mga hindi nakikita talaga. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Okay, let's play the basics. You need to be smarter than the serpent. Okay, but you need to be gentler than the dove. Okay, so dito ko nasasabihin. Sorry, nabubulunan ako sa laway ko. Dito ko sasabihin sa inyo na with all those data that we have, okay, itong seasonality natin, to be into the mix ng mga pinag-usapan natin, September is usually the crypto's worst month. Okay? Probably pwede ma-delay hanggang first week of October, pwedeng ganon. Kasi nangyari na yun, 2024, diba nangyari yun? Okay? Everyone's anticipating October is going to be the blast, etc. Blah, blah, blah. Then, netong July, sinabi ko sa inyo, sige, try nyo umexit ng September, you will miss it. So, ito nga yung nangyari. Okay, you're missing a lot of tokens that are at the bottom, no? Na maganda sana maging buying, no? Tapos, inexitan mo. So, ngayon, Sir Oso, I want to understand that the chart that you're giving us right now on a weekly time frame. Okay, so I'm gonna give it to you. Meron tayong Fibonacci na hindi na natin binago ever since. Kala natin hanggang 121 lang tayo, pero sinabi ko sa inyo, if it goes to 124, nevertheless, what happens is it's not gonna go further. Diba? Nevertheless, Masonic number, sabihin natin, esoteric number, blah, 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 kung ano man, kuno-kuno. But technical standpoint, it's just too much liquidity. I mean, there's not too much liquidity na nagpapakita sa charts natin. Pero, ang laki ng volatility. So, makikita din natin na, proof to, manipulation to. Okay, I was so early to tell you guys na may manipulation na mangyayari. Even here, nung bago si Google, sinabi niya about Bitcoin, na tinatanggal niya yan sa sa SEO niya. So, that's very obvious already. Okay, so, like tulad na sinabi ko, when September closes as green, sabihin natin mag-close tong September natin. Sige, punta tayo sa monthly time frame. Okay, medyo magiging irrelevant na yung chart natin, pero still, I wanna show it to you. Okay, we are playing above here already. Okay, this is not looking good. Okay, yan yung masasabi ko. Pero oftentimes when we do play here, matagal-tagal to.
But also, pag bumagsak na to, malaki yung ating magiging pain na ma-experience. Okay, but when we do experience that, marami tayong makikitang proof. Okay, na makikita din natin talaga na magsa-slide tong natin. So katulad dito, nagpakita muna siya bago niya talaga ibinagsak yung mga altcoins dito. Pag di ka pa rin nakinig din, nandito na siya, nasa ilalim na to. Ito. Ako ko nakikita ba sa live? Ako, tingnan ko kita sa live. Ay, medyo hindi pala kita talaga dito. Punta tayo dito sa TikTok. Ayan. Okay. So, ito yung sinasabi ko. Pag nandito na tayo at hindi pa rin tayo nakinig at bumabagsak talaga siya kasabay na ito. Liquidity kasi ito eh. Okay. Makikita natin na wala talaga. Babagsak na yung altcoins natin. Sunod dyan yung altcoins na. So ngayon wala pa naman tayo sa danger zone, pero mahirap din mag-anticipate na babagsak pag nandito tayo sa level na to. Okay, we are overheating, that's true. We are almost overheating. Hindi ko sasabihin na sobrang overheated na tayo, katulad na ito, overheated to eh. Humiwalay kasi yung sky blue natin dun sa blue. So just to really explain it to you guys, okay? To explain that is overheating. Okay, overheating market. Kumbaga, hanggang sa bumagsak siya. Okay, so temporarily. So ngayon umangkat siya. Ngayon dito, bumagsak na siya dun sa red lines natin. Di pa naman tayo bumabagsak dun. Ito hindi rin bumagsak. Nasa pagitan, dun pa rin siya. So ito yung natin, sandigan na lang natin. So sa MACD naman natin, wala pa rin namang crosses. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, do not leave the market. Okay. Not just because like everything is down, yung mga holds mo, down, sabihin natin credit, down. Okay. React natin. Diba you miss out. Meron ako shot call to buy back as well. Sinabi ko sa inyo. Sabihin natin yung AVAX natin, down pa rin. Sir Oso, ano ba yan? Ba't mo ba pinagyayabang? Down pa rin naman yan. Ano, gusto mo ipagyabang ko pag up na. Mahirap naman yun. Diba? Sabihin ko, hindi, sinabi ko to sa inyo. Kung kailan up na, di ba? Pangit naman. Pero we've been predicting this. Sala yung predict natin na mag $14 ulit siya. Naging 15 lang. Close na rin. Wala namang pinagkaiba yan siguro. Ewan ko na lang kung masyado kang hardcore sa akin. Pero ito, mali natin sa ICP. So, yan. Hindi ko alam kung cybersecurity is going to be still a thing. But you need to wish that AI needs to be a thing so that we can see ICP to be a thing. Okay? One of my best assets right now is, Hype. Okay? So, we are going to enter $60. Yan yung prediction ko. And I might exit on that one. Okay? I might exit on $60. Kasi, ito yung parang overhead natin. Okay? Overhead resistance, then we might be able to see a retrace of $40. Which is bloody yun. Kung tutusin, kasi nearly 30% nawala sa buong profit mo. Sabihin natin kung $60 ka bumili tapos bumagsak ng 40, malaki yun. Okay, nearly 50% na yung nawala sa'yo. Okay, so ito yung isa sa mga best assets namin. Aave, Hype, grabe. Yung prediction natin sa Hype was way back $12 to $20. Na sinasabi ko, this is gonna be the future by just understanding that decentralized or DEX is parang DeFi DEX na may plano maging blockchain, layer 1 is going to be a super kumbaga a superpower sa blockchain kasi yun yung field na hindi nagawa ni XMR. Nagpo-provide siya privacy pero hindi niya nagawa yung talagang DeFi mode na sinasabi. Ang ginawa lang niya is, okay, gawin niyo na lang ako mixer. Tinamad na yung dev. Parang ganun kung gusto ko sabihin sa inyo. Okay. Pinaka-chill na strategy is to DCA in, naka-bottom yung price ESP, alts, DCA out, starting at 2x gains, less regret, maraming opportunities, both downside, etc. As maganda ding tingnan is sa TV, sa trading view is yung ETH USD BTC USD ratio.
BTCD, USDT, ito, katulad na ito, nandito na. Nasa watchlist ko to. Fundamental charts. Yan. Yes, agree. Magkaka-update pa sila. Ayan, HLP 99% buyback. Tapos, tokenomics, good enough. Mostly community benefits. Mga Lods, maganda ba si Ondo long-term? Thanks po. Yo, sir, ano pong man the best way makabili ng crypto coin? There's no best month, guys. Ito yung illusion na pinipilit nyong i-push na sarili nyo understanding sa cryptocurrency. You're trying to find the best month. Okay? There is basically no best month. There is basically no worst month. Okay? Why? Especially right now, institutions are already playing. Ito yung tinatawag na slow death. 2017 all over again. Okay? So, ewan ko nandito kayo ng 2017 pero nandun kasi ako 2017, guys. Pero ang 2017 ko ay nandito na sa almost peak ng market. Okay, October yun, birthday ko. May kakarampot akong pera. Okay, mayabang na ako nun. Okay, nandun na ako sa punto ng kabataan ko na 12 years old. Kabataan ko na kumikita na ng pera. Tapos bumibili ng kotse ko ng anong pinaggagawa sa pera. Tapos nakita yung cryptocurrency birthday ko. So yan yung masasabi ko na sabi ko, okay, magki-crypto na ako, etc. Kasi alam mo yun, I really think this is the best time to do it, buy in, tapos biglang bumagsak, lumbay, etc. Yung matrix na yan na sinasabi ko sa inyo, you don't wanna participate on that kind of mindset na this is the best time, etc. There's no best time, guys. Parang sinabi mo ganito. 'Di ba sa sabihin natin sa salvation, sabihin lang natin. When is the best time to be saved? Pag alam mong may revelation o pag alam mong may beginning? Do you focus on the end? That's why you wanna be saved, or do you wanna focus on salvation because you knew that there is beginning? 'Di ba? Mahirap kasi gusto ko maligtas ngayon. Sabihin natin, Sir Oso, tell me about Jesus kasi gusto ko nang maligtas narinig ko yung revelation. 'Di ba? Ano ba to, scare tactic ba tayo dito kung bakit natin gustong makasama ang Diyos? Hindi mo rin ma-enjoy ang cryptocurrency kung dahil natakot ka kasi mawawala na yung banking system. I-reset nila yung pera mo. Tapos sabihin, sorry, merong bug sa system na wala, kaya dapat talaga mag-cryptocurrency na tayo. Okay? Hindi kita tinitira ha. Okay? I don't wanna confirm you guys sa maling affirmation, okay? Sobra ko kayong mahal to the point na sasabihin ko sa inyo yung totoong sinabi sa banal na salita. Okay? Hindi ko kayo i-confirm. Tapos sasabihin ko, gusto ko lang maging mabango sa inyo. Hindi ako yung mga churches nyo, guys. Okay? And I was really looking for this kind of church na sasabihin sa akin yung totoo. Na ito yung totoo Masakit to, pero pagmamahal to, ganito talaga. Alis mo na ako, Master Bear. Been a while. Miss ko yung mga live mo. Sked natin live. So, sige. Yan, big shoutouts. Okay, thank you kay kay Ewing TV, pati kay Toshi. Sana all newbie pa lang lahat sinusulat. No trading for K Capital. Haha. Big shoutouts kay Jokat. Everything will pay off, guys. Okay? Like I said, you don't look for the best time to be saved. Okay? The salvation starts right now. Okay? Try to know Jesus. So same thing with cryptocurrency. Try to know blockchain. Try to know Bitcoin. Why is this a revolution? Why is this going to change why is this going to be the salvation of the economy? Wherein we will not be having any problems or worry about what is money, no? Na money is not gonna be a thing one day already. Okay, sabihin natin, sige, rapture, hindi pa pala ngayon, sabihin natin. Kasi hindi naman talaga natin alam Okay, we can just look at the events because sabi din yun ni Jesus na magkakaroon tayo ng clue. Kasi ako din, hindi ko alam sabi ni Jesus. Ang nakakaalam lang yung tatay ko.
Pag sinabi ng tatay ko, ito na yon. Kikilos kami. Diba? Tsaka magpapatunog ng mga buto, bababa na kami. Gets mo yan? Okay? So, you know why, ito lang sasabihin ko sa inyo. You know why truth always hurts most of the time? Is because this feeds your soul, not your flesh. And right now, nandito ka sa materialistic world. Okay? I want you guys to understand this. Okay? Even me, hanggang ngayon nasasaktan ako sa katotohanan. Baptist ka ba, Boss Awesome? Ayoko sabihin, hindi ako affiliated sa any religion. Ang totoong religion lalabas pag dumating ng revelation. Maniwala kayo sa akin, guys. May i-enforce ang Diyos na religion. Okay? Na dalawang tao magmi-minister at sasabihin nila ito yung religion ng Diyos. Kaya hindi ako naniniwala na may mga religion ngayon. Ang focus is to build a relationship with Jesus Christ. That's it. Okay? And this is like this is a everyday grind, kumbaga. Okay? Paano makasabay at kailan? Paano makasabay at kailan? Ito pa rin, nakadugtong pa rin to sa question mo na paano makasabay at kailan. The answer is you need to start now. Start now. Okay? You don't wait. You start now. Okay? Hindi ko sinasabi bumili ka na ngayon, etc. Hindi ko kontrolado yan. Okay? Kung ang mata mo ay nasa 200k, di bumili ka ngayon, makikita mo, na 115 mo, magta times 2 pag nag 215. Nagigets niyo yun? Diba? So, ngayon, when it comes to paano makasabay, okay, you look for evidences. If Sir also warned you when the market was 124, nag-crash ba talaga? Totoo ba yung sinabi niya? Na kiniklaim niya, sinabihan niya kami. You do backtracking. Okay, since you don't have time, you know yourself better than I do. Diba? Ano bibiliin ko, may 94 USD ako. Brutal truth, $94 will not bring you to financial freedom. That's the truth. Nevertheless, 94 million pa yan. Financial freedom comes from wealth wisdom. You have to have wisdom. And wisdom does not come within 24 hours. It is built, okay, by time and understanding and humility. Yun yung masasabi ko. Na for me to be here in YouTube, tapos may mga, sobrang saya ko na nga, may 20 na nanonood sa akin. Bakit masaya ako sa 20? Kasi isipin mo na lang na sa totoong kwarto tayo, classroom, hindi ko na kayang i-cater yung more than 20 people. Yun na lang sasabihin ko sa inyo. That's why I'm happy with 20 people. 21 people, sagad na yun. I'm grateful. I'm super thankful already kay Lord. Pag ganun. Pero ito yung brutal truth. 94 million, nevertheless, it will not bring you financial wisdom. It will not bring you financial wisdom. The question is, how do you build it? I see a lot of people having like $20 and went to derivatives, was able to really build wisdom, and they aimed not to have money but to have fair understanding. Okay, they want to understand how do you do derivatives, hindi how do you make money in derivatives. Gets nyo? Do not ask for wealth. Okay, ulitin ko na naman to. We've been doing this for 3 consecutive Do not ask for wealth. Okay? Do not ask for more. Do not ask for money.
Ask for understanding. Okay? Ask for a brain that could sustain knowledge. Yes, Boss Lugi, maliit capital sa crypto unless susugal ka sa malaking leverage. Okay, thank you. Awesome sa wisdom. Big shoutouts kay walang no name, kay no name. I want to be a trader. Yun yung name niya. $94 mo, bili ka ng tig isa. $1 coin, wait mo 5 to 10 years. Mahirap kasing sabihin na yan yung maging ano natin eh. Okay, so right now, sir, also, are we going to go down? I'm very positive for now na the divergence is already ended. Yun ang masasabi ko. For us to say that this is still bullish, it needs to hold above 110k. Okay? Ang pinaka-bullish na masasabi ko, 111. Okay? Lugi talaga pag maliit ang capital kasi hindi mo matuturuan ng leksyon ang hindi ka matuturuan ng leksyon ng law. Actually, this is true. Ito, maganda 'tong sinabi mo, i-attribute kita dito. Attribution ko to sa iyo. Okay. Sabi ni Dax, okay. Totoo to. Okay. Sometimes, okay, trials and tribulations are being allowed by God is because why? This is to teach you guys basic core fundamentals ng surrender, humility, magkaroon ka ng totoong kindness, compassion, tsaka ka magkakaroon ng wisdom. Yan yung tinatawag na character building. Okay? Ang pagiging trader is a character combination. Okay? Hindi to something na trader kasi natripan mo na lang, pagising mo, trader ka na. You can always pretend na trader ka na, nag-hit ka buy, sell, trader na ako. You can always say that. Diba? If you are in a conforming world, sabihin mo, hindi, born as a man ako, tapos I wanna be girl ngayon. I wanna be called as a female. Diba? You're in a confirming world. But I'm here to confirm you. You're born as a man, you're a man. You know? Same thing with you. Okay? You don't have the character yet for you to be called a trader. Ako nga, hindi ko masabi yung sarili ko, full blast trader. Investor ako. Hindi ko kaya yung trader life. Hindi din ako full-time trader. Alam mo yun? May karakter, may mga checklist tayong sinusunod. Okay? Diba? Sabihin natin, marunong lang ako magkalas ng mekaniko na ba ako? Hindi. Diba? May checklist yan. Okay? May checklist yan. So, kaya kita laslasin sa tiyan. Surgeon na ba ako? Diba? So, the question is, ito yung magandang tanong talaga dyan. The potential for us to go to, sabihin natin, fair value gaps, no? Yun na lang sabihin natin. Sabihin natin ito, sa 117, malaki ba? Pwede, kung sabihin natin, i-manipulate, pero sinabi ko na to sa inyo, $115. Okay? You have to check already kung saan ka aalis. Okay? Umalis na kayo. Okay? Umalis na kayo. Okay? Mag-isip na kayo ng exit nyo. Okay? Sinabi ko na to sa inyo, guys. Okay? That we are going to pump. Okay? Kinlose ko na yung short ko. Diba? 109k on a profit pa din. Nung bumagsak tayo 15k. Ganda ng natin. I was expecting 104. Ganun talaga, manipulation levels. Hindi natin ma-control. Hindi na-hit yung fair value gaps natin na gusto kong pasukin. Hindi siya na-hit. Okay? So, ito yung sabihin ko sa inyo. Okay, here's my key takeaway. There will be so much volatility coming this week. Okay, kasi nga 5 days na lang guys. 5 days na lang. Pag bumagsak muna tayo, tapos bago pa to, edi probably we're gonna go 17k.
21K. Pwedeng ganun. Diba? Pero, kung nagpump na nga tayo eh. Okay, and this sustains there. Diba? Until that time, maganda, alam nyo, kung totoong magpapump tayo, maganda mag-retrace na tayo ngayon. Hanggang 5 days to 3 days, 3 days to 5 days, ganyan. Para mabuo nyo na yung triple bottom nyo. Okay? Nakatago to sa accumulation levels, ay nasa distribution level. Okay? Meron tayong mga bearish fair value gaps na nai-hit, di ba? Nakatago talaga siya. Yun yung maganda. Okay? Hanggang sa makikita nyo na nagsa-sideways siya, pero paganyan na siya ng paganyan. Okay? Di ba? Tutukatin lang natin tong level na to. Hihilain natin yan. Di ba? Sa breakout zone. Ngayon na, ito na yung magiging bagong level to watch out. Di ba? Pero, ang price natin never umaangat sa 114. Di ba? Unless sobrang bullish ng tao. Eh, hindi naman to altcoin. This is Bitcoin, guys. Di ba? Open ka sa Xness social mag-copy trades ka doon. Hanapin mo si ano ba to? Babae ang profile. Next week start ka na. Murahin mo na lang ako dito next week pag di ka kumita. Ayun, no? Sige. Ano yun nyo? Patulan nyo to. Pwede yan. Sige. Mag-promote kayo. Out mo na ako, sir. Also, pasok sa work. Panoorin ko na lang yung replay. Ayan. So, nasa sa inyo, guys. Okay? Yeah, mag-promote kayo. Nasa inyo yan, guys. Okay? Do copy trading. Question is, do you earn the wisdom? You have so much money. Are you just gonna be another beggar in a fine clothing? Diba? Yun yung sinasabi ko kay Josh Mojica, diba? He's another beggar in a fine clothing. Why? Because he does not govern his inner kingdom. Kasi why? He still seeks validation. I was amazed with him already. Yan talaga yung nagagawa ng pera, guys. If money rules you and you don't rule the money, okay, what you seek is what you worship. Okay? Hindi ko alam yung kabuuang buhay niya, pero yun yung nakikita natin sa kanya ngayon. Okay, sabihin niya marketing, etc. Hindi ko alam yun. Okay, yun yung pinapakita niyang character. Diba? Sabihin ko ngayon, magpakita ko ng character ngayon, magwala ako dito, tapos mali yung mga trades ko, etc. Can I still take that back? No. Diba? Magyabang ako sa inyo, tapos hindi naman masunod. Can I still take that back and sabihin ko sa inyo, marketing lang yan, guys, para sumikat ako? Do I worship clout? Do I worship fame? Diba? I'm here to conform you guys, not to confirm you. Okay? And to remind you guys to be humble, because I was humbled by this market. I'm humbled from 33K, bumagsak tayo ng 987K. Because I did not listen. I did not listen to God. I did not listen to the market that God has already been telling me that there's a major capitulation that this is gonna happen. On the first month of January pa lang, dapat alam na natin. Hindi na ako nakinig. Diba? Yan talaga nangyayari. Nangyayari talaga yan. Okay? We just learn. We just learn from our mistakes. Okay? So the question is, right now, ito yung gusto kong mangyari. We need to support 111K. Okay? Long-term, the liquidity injection, yung 7 trillion rotation and historical seasonality, all points to one thing. Higher asset prices ahead. Okay, makikita din natin si Solana, parang nandun na siya, no? So, breakout na tayo. Nung kamakailan, di ba? Sinachart ko to, 216, sinasabi ko sa inyo. If this breaks out, we will have confirmation. Okay, when it tries to retrace, you don't buy it. What you need to buy is yung previous high niya.
Doon kayo mag-set ng long nyo and watch the price to go higher. And it will go to 450. Maraming tatawa sa akin dito, guys. Okay, sabihin na naman Solana kasi ganito, Solana ganyan, etc. Na-beat niya na yung right shoulder. If this is false and this is a false breakout, then therefore it needs to retrace. If it breaks 174, then tama tong prediction din natin na bearish nung nandito tayo sa price na to. Okay? So it needs to go 120 for it to have a strong bounce. Pero basag na basag yung head and shoulder para masabing head and shoulder to. Kasi kung head and shoulder talaga to, dito pa lang bumagsak na to. Para mabuo yung head and shoulder nyo. Pabalik sa $41 kasi nandun yung fair value gap nyo. Gets? Okay. Kahit ito lang tingnan nyo, Solana, tas Ethereum. Diba, pinredy ko na sa harapan nyo yung Ethereum since 2,800, 2,300. Gumawa pa ako ng document patungkol dyan. Hindi ako nagkulang sa inyo, guys. Okay. We predicted this way back. Dito sa 886, papunta dito sa level na to ng Fibonacci natin. Sobra pa nga yung prediction ko. Ito sakto yung dump. Umangat siya. Tignan nyo na lang yung trading view ko kung gusto nyo ng proof. Okay. This is just to really understand the world narrative. Okay. Kung totoong magdadump to, guys, magdadump to siguro mabilisan papuntang 4,000 to 3,800. Pwede yun mangyari just to retrace the previous high. Diba? Magkakaroon siya ng parang flat bottom. Tapos, i-measure natin yung high niya. Ihilain natin siya pababa sa 3,800. Same thing with this white line natin. But it's gonna take a while for us to really sideways, okay? When the market is already ready, same thing with 2020 to 2021, market will blast off. And it will be one of your best decisions na ginawa niya dito sa cryptocurrency. Mainly for Ethereum, no? Makikita nyo to na pwede tayong pumasok sa 22K. Okay? Why? How many trillions of money is that? Okay, hindi ko alam. Okay, we can only do approximate calculations. Pero, when it does, okay, don't doubt. Okay? There's so much money sitting around cryptocurrency. Now that stocks, traditional market will be enabled because of Ondo Finance, it's gonna be a wild ride for cryptocurrency. Okay, hindi ko alam kung hanggang saan. Pero when market hits certain highs, tulad ng ginawa ko sa 121 to 124, 22, 23, 123, diba? I will let you know. Okay, but this time, do not doubt. Okay, do not doubt kasi when I did that to myself, I doubted myself that that's the high already. Hindi pa rin ako nakinig. Yun na nangyari. Nabusan ako ng profit. Pero sana di meron akong 20,000 ngayon na pangbili sa Meraki. Pero I will share you guys my profits pero in a way where all of us will learn. So abangan nyo yung mga updates dito sa channel natin. It will be super fun. Hindi ko muna i-reveal sa inyo. But there will be a massive update. So you hit that notification bell para pag may video akong i-upload or live video, you will be able to see it right away. Kasi I want you guys to be able to participate on that. Okay?